Kumusta na mga mag-aaral sa ikasyam na baitang? Narito ang isa pang nobela sa Module 2, Unang Markahan. Ito ay panitikan mula sa ating bansa, Pilipinas. Ang pamagat nito ay Timawa, unang kabanata lamang. Ito ay mula sa panulat ni Agustin Fabian. Sabado noon at mag-iikapito ng gabi, si Andres Talon, na isang mahirap na estudyante, ay kasalukuyang naghuhugas ng mga pinggang kinainan sa ladies' dormitory sa isang universidad sa Amerika. Ito lamang ang paraan upang makapagpatuloy siya ng pag-aaral sa kolehiyo ng medisina. Nakatali sa kanyang baywang ang isang tapi at nakalilis ang mga manggas ng kanyang kamisa dentro. Nangingintab sa pawis ang kanyang kayumangging mukha. Ang bula sa sabong nakabalot sa kanyang mga matipunong bisig ay umabot na sa siko. At isinalaysay ni Andres na wika nga ay palagay ang loob niya sa kusina. 16 na taon siya nang mamatay ang kanyang ama at lubusang naulila. Katatapos lamang niya ng intermedya. May kamag-anak naman siyang isang kusinera sa isang bapor na nagyayaot dito sa Amerika at sa Pilipinas. Sumama siya. 6 na buwang singkad akong tagapagmasahe ng mga pinggan, kubyertos at mga lutuan sa bapor, kaya hindi kayo dapat magtaka na ako'y eksperto sa mga gawaing iyan. Tapos ni Andres. Ususera ka rin lang naman, Alice, ang biro naman ni Bill. Ang mabuting itanong mo kay Andres kung ano-ano ang naging karanasan niya dito sa Amerika. Sige nga, sang-ayon kapag daka ni Alice. Linggo rin lamang bukas, hindi baling tayo'y mapuyat. Alam nyo, ani ni Andres na nagpapahid na ng kamay, ako'y may pagkahampas lupa. Teka, hadlang ni Bill. Ilalabas ko muna itong basura. Ibig kong marinig ulit yan. Nang bumalik si Bill, ay nakaupo na si Alice at Andres. Bumatak siya ng isang silya at nakaiumpok sa dalawa. Ngayon, simulan mo na, sabi ni Bill na humihila sa kanyang upuan. Saan ninyo ako gustong magsimula? Sa San Francisco bumaba si Andres at ang paghuhugas ng pinggan ang unang naging hanap buhay. Naging manggagawa sa iba't ibang bayan ng California, namitas ng mansanas sa Oregon at Washington, dalanghita sa Florida. Lalo na raw siyang umitim sa taniman ng kamatis, lechugas, repolyo, at iba pang gulay. Naging serbidor sa mga restoran at naging utusan. Naglingkod sa salmonan sa Alaska. Nagpatag ng bato sa daang tren sa Nevada. Alin sa mga karanasan mo ang bumago sa takbo ng buhay mo? Tanong ng dalagang Amerikano. Hindi kaagad tumugon si Andres. Tila tinitimbang niya sa marami niyang karanasan ang pinakatampok. Ang totoo ay nag-aalangan si Andres na sariwain pa ang malungkot na bahagi na iyon ng kanyang buhay. Halimbawa, untag ni Alice, bakit mo naisipan ang mag-aral? Bakit mo iniwan ang paglalagalag? Hindi nangyari sa Amerika ang karanasang bumago sa takbo ng aking buhay. Sa wakas ay sinabi ni Andres, doon sa amin sa Pilipinas nangyari ito. Paano? Sabat ni Bill. Magsasaka ang aking ama. May isang kaugalian sa amin, patuloy ni Andres. Kung pista ng bayan, ang lahat na magsasaka ay pumaparoon sa malaking bahay na may-ari ng lupa at tumutulong sa karaniwang malaking handaan doon. Nagsisipagsaing, nagsisibak ng panggatong, nagpapatay ng manok, baboy, kambing at baka. Sabihin pa, ang lahat ng tumulong ay doon din kakain. At isang pista nga ay isinama ako ng aking ama upang tumulong sa may-ari ng lupang aming sinasaka. May 13 taong gulang ako. Nang nagkakainan na ang mga nanunulungan, ay dumating ang donyang asawa ng aming kasama at pinagmumumura ang mga nagsisikain. Hindi pa raw natatapos kumain ang mga panauhin sa itaas. Inuuna na raw ang aming mga bituka. Lubha raw kaming mga timawa. Hindi ko agad naunawaan ang aking narinig.
patuloy ni Andres. Noong papauwi na lamang kami at sabihin sa akin ni Amang ang kanyang pagdaramdam. Noon ko lamang lubos na naunawaan ang kahulugan ng salitang timawa. Sinabi sa akin ni Ama na pagbutihin ko ang aking pag-aaral upang wag kong sapitin ang kaapihang ganon. Kung ako raw ay lalaking magsasaka at hindi akin ang sasakahing lupa, ay ganon din ang aking kapalaran. Aalimurain ng mayayaman. Ang isang timawa ay higit na pangit kaysa gutom. Ang timawa raw ay kahalintulad ng isang aso, sagpang ng sagpang. Wag daw akong mag-aksaya ng panahon. Gagawin niyang lahat ang kanyang makakaya upang ako'y matuto. Kay buti ng iyong ama, ani ni Alice. Halos ang gabi ay ginawa niyang araw, dugtong pa ni Andres. Ibig niyang makaipon. Ang adhika niya ay maging isang manggagamot ako. Huminto muna si Andres sa kanyang pagsasalaysay. Nakatingin siya sa malayo na waring nakikitang muli ang kanyang ama. At pagkatapos ng ilang sandali ay nagpatuloy na naman siya sa pagsasalita. At nang ako ay nakatapos sa intermedya at ganun na lamang ang kagalakang iyon, ay malagim na kalungkutan. Si amay inabutan ng ulan sa tanghaling siya ay nagbubungkal ng lupa. Nagkasakit siya, pulmonya, at namatay. Dinampi ni Alice ang kanyang mata sa hawak niyang panyolito. Tumindig si Bill. Lumipat kay Andres at pinisil ang balikat ng kaibigang Pilipino. Maupo ka, Bill. Di pa ako tapos. Naupong muli si Bill at muling nagsimula si Andres. Naubos na lahat, anya, ang kaunting nauipon ni ama. Ulila na akong lubos at wala pa ni isang sentimo. Subalit isinumpa ko sa aking sarili sa harap ng bangkay ng aking ama na ako'y pilit na mag-aaral. Ako'y magiging isang manggagamot. Hahanapin kong pilit ang tagumpay na siyang adhika niyang maging akin. Maluwatring walang umimik matapos ang pagsasalaysay ni Andres. Sa wakas ay nagsalita si Alice. Nauunawaan kita ngayon. Pakli ni Bill. Bakit? Ako ba ay naging mahiwaga sa inyo? Tanong ni Andres at wala na sa kanyang tinig ang pagdaramdam at kalungkutan. Oo, isang hiwaga sa akin, tugon ni Alice. Alam kong ikaw ay isang mabuting tao, masipag ka, matalino, magalang. Ngunit tila ayaw mong makihalubilo sa iba. Tila ayaw mong ikaw ay maaabala. Ibinukod mo ang iyong sarili. Tila may lihim kang lakad at ang lahat ng nasa paligid mo'y makakaabala sa'yo. Napansin ko nga, tudyo naman ni Bill, na maluwat mo nang sinusubaybayan. Si? Anong masama niyan? Tanong ng dalaga. Maluwat na nating kasama si Andres. Wari ay malayo siya, gayong kay lapit ay kay layo. Mayroon ba namang gayong araw-araw ay nakakabunggo ang balikat, ay di mo matawag na kapalagayang loob? Pinalalaki mo ang loob ko, Alice. Dampot ni Andres. Di yata't ako ang pinag-aaksayahan mo ng iyong kuro-kuro. Hindi biro, lagi kong naitatanong sa aking sarili, bakit ibinubukod mo ang iyong sarili sa karamihan? Ang karanasan ang nagturo sa akin yan. Ang madalas na mauntog ay natututong yumuko. Nako, lumalalim ang salita at hindi bumababaw. Hadlang ni Bill. Ang totoo, Andres, ay eto. Walang alinlangan, mararating mo ang iyong patutunguhan. Ngunit mag-aliw-aliw ka naman, mag-iibayo ang sigla mo. Kung sandali-sandali man lang ay ilalayo mo ang iyong ilong sa libro. Maaari ba namang ang isang malusog na gaya mo ay hindi maaakit ang mga dalaga? Hayan, si Alice. Yang gandang yan? Bakit ba laging si Alice ang binibuisit mo? Hadlang ni Andres. Kahit sa biruan ay may hangganan. Tigilan mo na si Andres, pakli ng dalaga. At huwag mo naman akong pag-ukulan. Ano ang malay mo kung si Andres mayroon ng tinatago? At tumawa si Alice. May tinatago si Andres? Pamanghang sabi ni Bill. Walang maitatago sa akin iyan. Iyan ang tinatawag na nauuhaw at ayaw makikiinom. At kung tanggalin ang nakikiinom, tanong ni Andres,
Natatakot kang tanggihan kung ganun. Paano malalaman kung tatanggihan ka o kung hindi? Nakatawang tanong ni Alice. Tumindig na bigla si Andres. Hating gabi na, Bill. Anya. Mapupuyat ng lubha si Alice. Ayan ang sinasabi ko. Pakutyang pakli ni Bill. Ang magaling kong kaibigang Pilipino ay takbuhin. Ngayon pa lamang sumasarap ang usapan, tudyo niya. Ay sa kapatatalilis. Tayo na. Walang mangyayari sa akin kung ang manok ko ay takbuhin. Naunang lumabas si Bill, nagsuot si Andres ng kanyang Amerikana at sumunod sa kaibigan. Inihatid nila si Alice hanggang sa pintuang may kadiliman noon dahil sa bahagya ng abuti ng liwanag ng ilaw. Aalis na kami, Alice. At maraming salamat sa iyong kagandahang loob, paalam ni Andres. Hindi pangkaraniwang gabi ito sa gabi. Naramdaman na lamang ni Andres ang halik ni Alice sa kanyang pisngi. Diyan natin puputulin ang salaysay sa unang kabanata ng nobelang Timawa ni Agustin Fabian. Mula sa binasa o napakinggang kwento, muli mong tunghayan ang iyong Module 2. Buksan sa gawain 6. Makikita mo ang graphic organizer na ganito. Tukuyin mo ang mga salita na maaari nating maiugnay sa salitang timawa. Halimbawa, katulad nito, mahirap, alila, taong mababa ang estado sa buhay, taong gutom. Ikaw kaya, ano kaya ang mga salitang naiisip mo?